walang pananampalataya, imposible na mabaluran ng Diyos. So, requirement ng pananampalataya, at alam naman natin na lahat, pananampalataya. At palagi rin po, pinangangaral sa atin, at naririnig natin sa mga tagapangaral, mga pastor, palakasin itong pananampalataya. Bakit? Ang isang Epeso, kung titingnan natin, maaaring natalakay na rin po ito sa inyo, yung patungkol sa kagayakan ng Diyos, yung armor of God. Pagkakatanda ko, natalakay na po natin ito. Amen? Yung buong kagayakan ng Diyos na dapat nating suot. At sabi doon, yung pananampalataya ay kanasal na ipapatay sa lahat ng sulig ng masama. Ibig sabihin, lahat ng taktika ng Diablo. Ang Diablo po, ayon sa salita ni Apostol Pedro, ay 24 hours, araw at gabi, nagbabantay sa mga anak ng Diyos. At tinutukso dahil gusto niyang pahinain ito. So yung mga nasa labas, yung mga nadaya niya na, baka hindi anak ng Diyos o hindi lingkod ng Diyos, hindi niya naman yung nadayain pa kasi tapos na yun Pagka kabilang na yun sa ano niya, sa team. Ang i-recruit niyang isusunod niyang i-recruit, mga ginawag ng Diyos. Amen? So, tayo po yung pinapalakas, Panginoon, at tinihimok ng palakas yung pananampalataya dahil ito yung panlaban natin sa ating kaaway ng 24 hours na nagpapantay sa atin. So, paano natin mapapalakas? Babalik tayo sa basics. Sabi mga kapatid, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Basahin niya natin doon sa Roma 17. May mga Bible book po kayo dyan. Kung marinig din po kayong magbasa para marinig ko na paramdaman natin na meron pa tayong kausap. Pastor, verse po. Is 17 ng Roma. Romans chapter 10 verse 17. Kaya nga, paniniwalay nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Aliwanag yan ang sabi, yung pananampalataya natin na hinihimok ng Diyos na mapalakas, manggagaling siya sa pakikinig. Hearing. Kaya itong ginagawa natin, nandyan kayo, ako po'y nagsasalita at sinagamit ng Panginoon para mapakinggan yung kanyang mga salita. Trabaho natin, makinig. At ano ang pinakikinggan natin? Ano ang pinag-uusapan natin? Siyempre, ang salita ni Kristo. Ang salita ni Kristo, dito po yung speaking topic ngayon natin. Babalik tayo sa Word of God kung anong kahalagahan nito sa buhay ng isa. Kristiyano, hindi tayo pwedeng mabuhay sa salita ng tao. Yan salita ng tao, maaaring magligaw sa atin. Maaaring kayong pick ng mga motivational quotes. Maaaring kayong makinig sa iba't ibang uri ng mga sikat na tao para gayahin yung kanilang mga buhay. Pero, yung salita na yun, dito lang sa lupa. Pero ang sabi ng Panginoon, yung kanyang mga salita, yun yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen, Pastor. So, bubuksan natin ang key natin ngayon, ang ating buong makikinig. Susing mga talata. Buklatin natin ang ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Tahin po natin. 2 Timothy chapter 3 verse 15. 15 to yan, Pastor. 17.
15 to 17. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na nakakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Napakaganda ng pagkakabanggit niya, di ba? Bago na niya, no? Brother pa kayo, no? Yes, po. Sabi niya, mula pa pagkabata, alam na natin na yung banal na kasulatan, walang iba yung kinalaman. Ito, salita ng Diyos, salita ni Kristo, puso ko, na kinakailangan natin magpapad. Para kasi matawag tayo na anak ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan makita sa atin yung pagsunod. Ano yung susundin natin? Siyempre, yung salita ng Diyos. Pero ito yung naging problema ng mga Israelita dati. Andiyan na yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng pumutos na utos na pinasulat kay Moises. Pero lagi sila nag-i-struggle. Lagi silang nahihirapan na sumunod kasi meron silang magdanasa na sundin yung kanilang sarili. Kaya nangyayari, lagi sila nagkakasala at lagi sila napapalayo sa Diyos. Kaya ang naging resulta, sabi ng Panginoon, kapag sumuway sa Kanya, salot, sumpa ang aabutin. Lagi yan nasusumpa yung mga Israelita. Dahil hirap silang sundin. Although meron silang pagkilala sa Diyos, pero mahina yung kanilang pananampalataya. Dahil hindi nga nila matupad-tupad. Pero naniniwala sila sa salita ng Diyos. Kaya lang hindi nila matupad. Kaya ito yung misteryo, mga kapatid, ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo. Sabi doon sa John chapter 1 verse 14, no? At sa unang talata doon na 1, sabi ay nang pasimula siya ang verbo, which means word, salita. No? At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita mismo ay ang Diyos. At sinabi doon sa 1:14 na at ang salita ay ang tao at nanahan sa gitna natin. Pero yung bumabanggit noon, ang tagasulat, ang sumulat, si John, o John the Beloved, ang sabi niya, nanahan sa kanila, sa gitna nila, nakita nila yung kaluwalhatian na ito, nagaya ng bugtong ng Ama. No, na doon ipinapakita na kapag yung salita ng Diyos na nanahan pala sa isang tao, kaya niyang sumunod, kaya niyang gawin ang kalooban ng Panginoon, kaya niyang sumampalataya na mayroong baba. Dahil itong pananampalataya na ito yung iniisip ng Diyos sa atin upang siya ay malugod. Ito yung sinasabi ng 11 verse 16 ng Hebrews na pananampalatayang kalugod-lugod, na pananampalatayang lumalapit sa Diyos at naghihintay, umaasa lamang sa Diyos na siya ang magbibigay ganti sa atin. Kaya doon lalabas na yung mga panalangin mo, tupad. Amen? Kaya mapapasabi ka, thank you Lord. Answered prayer. Bakit? Nananahan yung salita sa atin. At sabi ng 17 verse 5 ng John, no? Basahin po natin. 15 verse 7. Ano ang sabi dyan? John 15 verse 7. 15 po ba, Pastor? 15, yes. 15:7. 15:7. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Napakaganda, brother Mako. Amen, Pastor. Manahan tayo sa Kanya at yung mga salita niya, yung Kanyang word, mananahan din sa atin. Sabi doon, anumang hilingin natin, diba? Ipagkakaloob sa iyo, gagawin sa iyo ng Diyos. Bakit?
naging masunurin ka, nalalahan yung kanyang mga salita sa iyo. Kaya itong mga salitang ito yung napapakinggan natin ngayon, kaya hindi natin nagkawaan. Kaya madalas ko ang ikumpara mga kapatid sa mga pag-aaral natin na yung salita ng Diyos, katulad yan ng kanin. Pilipino, di naman sawa sa kanin, di ba? Nagsabi ko sa inyo, ayoko na ng kanin. Nakakasawa. Manigurado ako mga kapatid sa inyo, hindi kayo nabubusog sa pandesal. Diba? Maghanap talaga kayo ng kanin, lalo na kapag yung trabaho talagang nakakailangan ng pisikalan. Diba? Pisikal na lakas. So, kapag hindi ka nakakakain ng kanin, parang kulang yung lakas. Ganun din sa isang Kristiyano. Kapag walang salita ng Diyos, mahina kang Kristiyano. So in order na maging malakas ang pananampalataya, maging malakas, maging matatag na Kristiyano, na kailangan babad sa salita ng Diyos. Hallelujah. So sabi niyan, balik tayo doon sa ating binasa. Kailangan kasi natin malaman yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Although sabi nga doon, isang libutan hindi tinatanggap. Kasi kung hindi siya Diyos, hindi niya sabihin siya doon. Dahil ang sabi ng Roma, sa mga napapahamak, mga kinondem, sabi nga, itampog sa linaw nga magkalayo, ihagi sa impyerno. Yun yung mga napapahamak. At ang attitude nila, pagdating sa salita ng Diyos, nire-reject. Pinakinggan. Sabi ang borne. Pero sa ganang atin na nakaliligtas, ang sabi ng Panginoon, ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga nagsisipalataya at nagsisihasa lamang sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timothy, sabi niya dito, wala pa pagkabata, alam mo na ang mga banal na kasulatan, Holy Scriptures. Kaya nga gano'n na lamang kapangyarihan itong salita mo. Alam nyo, sa lahat ng libro na nainimprenta dito sa sanglibutan, ang Biblia lang, mga kapatid, ang book na sinabi pa ng mga scholar, ito ay books of books. Meron pang naglagay ng ano ito bansag. Sabi ng isang scholar, ang Biblia, ang king of books, yung pinaka-highest. Kaya meron ng museo, mga kapatid, sa pagkakalang ko sa Trinity, na library yun, napakalaking library. No? Punong-puno ng mga iba't ibang uri ng libro sa mundo na sinulat ng lahat ng mga matataling tao. Pero merong isang portion doon na nakalagay napakalaking Biblia na naka-case pa. Tapos siya yung nasa pinaka-center. Kasi kahit mismo mga matataling tao, mga scholar, alam nila yung kapangyarihan ng salita na nakasulat. Bakit? Ang sabi din ng Panginoon sa 16, ang sabi doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang Diyos ang author. Kung sabihin niya, sinulat ito ng mga apostol, sinulat ng Pentateuch. Pero ang author nito, ang Panginoon. Sila lang yung taga-sulat. Ang pinagsulat na sila para silang ma-defer. Kung ba yung biographer? Nasulat ka lang ng buhay ng iba. Pero dito mga kapatid, pinutusan sila. Pinutusan yung mga apostol at may sulat yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung nagbibigay ng may. Amen, Pastor. Hallelujah. At isa-isay natin na dito, pag-usapan natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. At ipin ko sa tao kapag dumating. Tulad niya na sabi natin, ang salita ng Diyos ay kukumpara sa lahat ng salita. Marinig mo, espesyal ang salita ng Diyos. Bakit? Unang-unang binanggit niya Apostol Pablo dito,
babasahin natin. Okay? Sa 15. 3:15, kapatid. Ako. Ano pong verse pa? Hindi na kalawang Timoteo. 3:15. Second Timothy 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi doon, yung banal na kasulatan, makapagpapadunong. So, number one effect ng salita ng Diyos sa tao pag dumating, magiging marunong siya, tatalino. Sabi ng Panginoon sa atin, magpakatalino tayo eh. Diba? May utos ang Panginoon sa atin, magpakatalino kayong gaya ng ahas at magpakatindiman o magpakaamon na gaya ng mga kalaban. Gusto ng Panginoon din. Bakit? Bakit pinalipulin sa ahas? Ito, magpakatalino gaya ng ahas. Kasi ang ahas usog. In the beginning, no? Ginamit itong ahas na katawan. Dahil ang Diablo dati, wala naman siyang katawan. Spirit being siya. Kinakailangan yung gumamit ng visible para makapantaya siya. Nung ginamit niya, ahas. No? Kaya, Diablo, matandang ahas din ang takot niya sa Revelation. Ngayon, ginamit para maging madaya niya yung tao sa beginning. Pasimula pa. Kaya nagtagumpay pa siya. Tagumpay siya. Nadaya niya si Eva. Bakit? Binis niya yung salita ng Diyos. Ang utos ng Panginoon kay Adam, tao, sabi niya, huwag kakain ng bunga na nagbabawal. Sapagkat sa araw na kung kumain ka ng bunga ng pinagbabawal ko, mamamatay ka. Ngayon, ng Diablo. Talaga, mamamatay kayo? Hindi kayo mamamatay. Sabi ng Diablo. Naniwala si Eva. Ano nangyari? Kinain niya ng fuel. Inuway niya yung tungkol. Kahit hindi siya nagtiwala sa salita ng Panginoon, mas nagtiwala mo sa Diablo. Nagtiwala siya sa salita ng Diablo. Ano nangyari? Daya. Naisi na yung kanilang buhay sa Garden of Eden, doon, ginalaya sila ng pagtitiwag. Ito yung epekto mga kapatid kapag nawala ka sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na ibis, hindi na pinaniwalaan, hindi na sinampalatayaan, na mangyayari, magiging mangmang ka. Ano naging mangmang? Ito mo ibang Diyos eh. At lahat ng sumusuway sa salita ng Diyos, mangmang. Bakit? Sabi ng Panginoon, no, diba? Pinapapili tayo sa pagitan ng kung susunod ka, kung obey ka sa Diyos, sa salita niya, blessing. Amen? Pag ikaw lang na isumuway, curse. Sumpa. Ano nangyari kay Eva? Sumuway. Kanilang dalawang dami eh. Hindi na nagkasala, tumabay. Hindi kinakailangan magkasama sila eh. Sa paningin ng Diyos, di ba, pwede kayo magtanong, nadamay si Adam. Hindi naman nagkasala. Damay, kumain din eh. Hindi, babae at lalaki, mag-asawa, iisang katawan sa paningin ng Diyos. Kaya mga asawa ninyo, aralin ang salita ng Diyos para din sala. Ipat ng katawan niya eh. Kaya, siya mahina. Siya mahina. Kaya tinungso ng Diablo. Madadamay ka ngayon. Susumpahin mo ng Diyos ngayon. Amen? Kaya, kinakailangan mag-asawa, dapat laging talik ng Diyos.
laging pareha sila ng kalaman para kailanman hindi ko sila madaya. Eh, dahil ang salita ng Diyos, sabi dito, ito'y nagpapatunong para hindi ka magiging. Kung itutuloy natin ang basa, papadulungin ka nito, papatalinuin ka ng salita ng Diyos, tungo sa ikaliligtas way. Ganda ng advantage, mga kapatid. At nag-aral ka ng salita ng Diyos, meditate ka, basa ka, at dadaling ka nito doon sa pagkaligtas. Hindi siya basta salita lang ng tao na parang pinaliw ka sa gitna ng iyong kalungkutan. Kundi, inaliw ka na, binigyan ka pa ng kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Amen? Yan. So, ang sabi dito mga kapatid sa 60, lahat ng kasulatan. Sabihin, lahat ng nababasa natin mula sa pinakaunang versikulo ng Genesis hanggang sa pinakaunang versikulo ng Revelation, lahat pinasihan ng Diyos. Binigyan niya ng basbas. Galing sa Kanya. Tulad na ng sabi natin kanina, ang Diyos ang author, ang Diyos ang may akta. Lahat ng kasulatan, pagkukunin pa doon, mapapakinabangan saan? Pagtutupo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatutupo na nasa katwiran. Sa mababaw na sa akin, ang gandang pagkakasabi dito ng kapatid. Dito, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay mapapakinabangan sa pangangaral. Ngayon mga kapatid, marami nagbabayad ng estudyante ngayon. 4 years, no? Sa kolehiyo. Isa hindi 4 years, 7 years, 10 years. Nagbabayad. Pero ang ending, pagka-graduate, tanongin mo, ano natutunan? Sayang ang binayad. Amen? Hallelujah. Pero ang sabi ng Panginoon, itong salita ng Diyos, no? Wala nang bayad, aaralin mo lang, sisipagan mo na lang na magbasa araw-araw, araw at gabi, sulat ng sinabi ni Joshua, dikit ka pa doon. Ano ko nasabi mga kapatid? Based on experience. Ito po based on experience. Although, hindi po natin pinagmamalaki na nakapag-aral tayo, bonus na lang, salamat sa ating mga magulang na nagsumikap para tayo mapaaral. Utang loob natin sa kanila na ginapang tayo sa kolehiyo. Napatunayan ko mga kapatid, dahil kolehiyo pa lamang, nakaugalian na natin na mag-meditate ng salita ng Panginoon kung walang ginagawa sa eskwela. Free time. Tayo dala-dala sa cellphone, naka-install na Biblia. O minsan naman, meron talagang balbalita ng Biblia. May meditate tayo doon. Saglit. Tapos meron akong hindi ko talaga maunawaan na part ng Biblia. Ngayon, dahil wala akong kausap, yung mga kaibigan naman ako na matatalino sila, diba, it's listener pa, baga yung mga may honor. Hindi ako maunawaan sa Biblia. Pilit kong minimeditate. Kasi nga, sabi ni Joshua, mag-meditate tayo araw at gabi. I-meditate tayo. Eh, tinanong ko sa kanila. Sabi ko, anong kahulugan ng pagbubulay-bulay? Ang tingin nila sa akin gano'n. Pero yung mukha nila. Ba't ganyan ang mukha mo? Ano ba? Di ba matalino ka? Di ba ipaliwanag mo sa akin? Ang sagot nila, hindi ko alam. Pagtanto, matalino sila eh. Ako parang pasang awa lang. Nadala lang, brother ba ko, siya panalangin. Kaya pumasa. Amen, Pastor. Dahil hindi tayo umaasa sa ating karunungan, umaasa tayo sa Diyos. Na atin ang pagtanto, iba yung karunungan ng sanglibutan na nahal ka ng ilang taon kaysa sa karunungan ng Panginoon, ng Biblia. Bakit? Yung karunungan na ito galing buwan sa itaas. Ang sabi ni Santiago, basahin natin sa 4,
James chapter 4, 3 verse 17. James. Santiago 3:17. Yes. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaiingan, puspos ng kaawaan, ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaibabaw. Ang napakaganda, sabi ko, karunungan mula sa itaas eh. Kita mo doon, sabi ko, mapayapa, banayad, madaling panahingan, puspos ng kaawaan, mabubuting mga bunga, walang kinikiling, walang inaayunan, wala ring pagmamataas o pagpapaibabaw. Diba? Yan ang karunungan mula sa itaas. Yan ang karunungan na ibinibigay ng Diyos. Kung ikukumpara mo yan sa karunungan ng sanglibutan, tingnan mo yung mga matatalino ngayon. Mga nakapag-doctorate daw sila, nakapag-aral ng mataas. Di ba ang taas ng tingin nila sa sarili nila? At doon sa mga walang pinag-aralan, grabe kung maliitin, di ba? So, yun ay karunungan mula sa iyo. Baba, kung karunungan na tinataglay niya. So, kung ang karunungan pala na matatamo mo dito, mag-aaral ka ng 10 taon, tapos hindi mo kayang respeto yung kapwa mo tao, sayang lang. Kaya sabi ng video, maliwanag din kung tataas natin ang basa. Dito sa port, natin yung magiging attitude. Malalaman mo kasi na buwan sa itaas, sige lang, buwan sa itaas kapag doon sa mga pinagin natin. Pero ito naman yung karakter ng karunungan na nakuha dito lang sa lupa. Basahin natin. 14. Basa, dadama ko. Verse 14. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibubuo at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Tuloy. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Hallelujah. Diba? Sabi ito, no? Taas, diba? Kung mayroong panigbubo, may pagkakampi, may pagpapataas yan. Sabi dito, kapag ito yung aking talagang pag sa politiko ito. Kasi mahusay ito. Marami pinag-aralan ito. Doon siya makikinig. Kahit na ang ending nun, sinungaling ko na yun. Sabi dito, huwag magsinungaling dapat sa katotohanan. Marami nag-aaral niya, 10 years. Diba? Hindi ko lang alam kung totoo, kung mga abogado, huwag naman mangyari sana. Mga abogado, nabaliktad yung truth. Yung wala namang kasalanan, hindi yung lalapan kasi may pera eh. Diba? Kaya niyang baliktarin yung truth. Pero sabi doon ng Panginoon, yung patungan na yun, ang pinag-aralan mo ng 10 years, 20 years, kung mababaliktad ka lang sa kwarta, galing sa diablo yung karunungan na yan. Makalaman. Sabi ng Panginoon, mapalag tayo, bakit may access tayo sa karunungan buwan sa itaas. Kaya may karunungan mula kay Kristo. Sabi ng Panginoon, Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Kaya napakaganda ng advantage ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Karoon ka ng access sa libre. Pag-aaral, hindi ka naman magbabayad. Hindi mo na kailangan ng tuition. Kailangan mo lang ay determinasyon na maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil binibigay ng Panginoon ng sagana yung karunungan niya sa mga mapagpakumbaba. Ano ang sabi ng James pa rin, Brother Makoy, 1.5. Santiago 1:5.
Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Amen. Napakaganda. Sabi niya ng Panginoon, kung sino nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos. Bakit? Hindi siya nanunumbat pag nagbigay. Ibibigay siya ng sagana. Diba? Kaya nga, yan ang kadahilanan mga kapatid kung bakit mas maraming tinatawag ang Diyos doon sa mga hindi masyado nakapag-aral. Tapos na kolehiyo, nakikita mo, sila yung may kakayahan na unawain yung talata ng Biblia. Diba? Doon ka mga mamama. Kaya sabi ng Panginoon, iiyain niya yung karunungan ng marunong. So, anong sabi ng unang Korinto? Mapiyawan lang natin. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 26 sa 26. 1 Corinthians 1:26. Para malaman natin. 1 Corinthians 1:26. Sapagkat pagmasdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag. Amen. May isa ba? Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. 28. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ng mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. 29. Kung walang man na magmapuri sa harapan ng Diyos. Iwanan. Pinili ng Diyos yung mga walang mga hinahamak ng sanglibutan. Kaya maraming pastor nagtataka, bakit ako tinawag na mangaral ng salita ng Diyos at magpahayag ng salita ng Diyos? Hindi wala naman akong pinag-aralan. Pero nga, karamihan mga kapatid, graduate, pero kayang i-expound, kayang ipaliwanag yung misteryo ng salita ng Diyos. At yun ang ginagamit ng Diyos. Bakit? Upang ipahiya yung mga marunong ng sanlibutan. Sinabi ng Panginoon, ang karunungan ng sanlibutan, kamangmangan sa Panginoon ng Diyos. Kaya kung kayo'y tatakao, tinawag kayo ng Diyos, kayo evangelista, kayo pastor, tapos sabihin nyo, mga dito, mga talino, kapag-aral, para akong natatakot, nahihiya, kasi wala akong pinag-aralan. Huwag nyo pong ikahiya, mga kapatid. Tingin kayo ng karunungan sa Diyos. At siya yung magbibigay ng power. Ang gagawin lang natin, magsalita. Huwag tayong maging maliit. Sabi ng Panginoon, mapamalaki, walang magmamataas sa karunungan ng binanggit din kanina yung Santiago, kung tayo nagkukulang ng karunungan, bumibig tayo sa Diyos. At mararamdaman na lang natin, mga kapatid, ang pangyarihan ng Diyos, dumadaloy sa atin at pinagpapala yung mga tagapanginoon. Ito yung karunungan na mula sa Diyos. Ang nais lang ng Panginoon, para makamtan mo itong karunungan ito, maging mapagpakumbaba ka. At kapag pataks ka, hindi ibigay sa ito ng Diyos. Isa na ng atin, hallelujah, manatili nawa tayo sa kapakumbabaan. So, balik tayo doon sa unang 2 Corinthians 7 verse 16, alam ko na ba yan?
2 Timothy 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Kaya kung mapapansin nyo, tinatamaan kayo sa salita ng Diyos. Tapos iisipin pa, personal na ako nito ni Pastor personal na ako nito ni Bishop wala pong kaalaman yung Bishop at Pastor sa buhay ninyo. Sa buhay natin. Pero nalalaman nila na may mali tayong ginagawa. Bakit? Salita ng Diyos yung nagpukunti sa atin. Holy Ghost, isang karunungan ng Diyos. Para itama tayo sa mabuting. Ituro tayo sa mabuting landas. Ang sabi din, magagamit itong salita ng Diyos sa pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So, ka. Kung balik-balik yung paglaki, tutulid ka ng Diyos para maayod ka doon sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kung naman natin maging matalino, sundin natin yung kalooban ng Diyos. Kung tayo magtampo, kung tayo kinokorek. Dahil palatandaan ng isang taong matalino, kapag kinokorek, natutuwa. Hindi yung kinorek ka, nagtampo ka doon sa nag-correct sa'yo mo, sabihin, pinapatamaan ako. Hindi na makikipagkamay. Tatanim mo na sa mga loob. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay nagtanim sa mga loob, na nag-correct sa'yo, sabihin, magpangka. Pero instead na, although masakit ang katotohanan, ibigyan ka ng buhay, palalayain ka. Meron nga tayong tagline na pumunta mo lamang po kung sino yung nagsalita. Pero sabi niya, ibalik saktan ko kayo ng katotohanan isa hilihin ito ng kasinungalingan. Diba? Sa katotohanan, masakit ang katotohanan. Dahil ito'y magtuturo sa iyo ng buwan sa buhay na walang hanggan. Kung hinihili ka ka, kung kinumpon-kumpon ka, pero kasinungalingan naman, hindi, mamamahama ka din. Wala rin magandang maitulong sa'yo. Kaya di baling saktan ka. Pero isang panalangin, nakalimutan ko. Brother Darwin na tayo. Lord, panalangin. Lord, saktan mo kami. Tama ka. Tama ng prayer. Saktan mo kami. Bakit? Ang gusto yan, saktan yung salita ng Diyos. Saktan siya. Para magbago. Kaya kapag nasasaktan kayo, mga kapatid, sa mensahe, sabihin, magbago na kayo. Kapag nasasaktan ka pa sa mensahe, ibig sabihin, buhay ka pa. Kasi ang mga hindi lang nasasaktan, matay na. Ibig sabihin ng patay, matay na sa pananampalataya. Saan ang pagkakit? Hindi natin alam kung ma-revive pa ba yun. Na-attend lang yan, walang natatransform, walang nababago sa buhay niya. Diba? Kaya mabalan tayo pag nasasaktan mo tayo sa mensahe. Kasi pag nasasaktan ka sa mensahe, babaguhin mo yung mga mali mong ginagawa. Tama ka. Magkit ka na sa salita ng Diyos, no? Hindi ka na nasasaktan, hindi ka magbabago. Hanggang sa pagbabalik ng Diyos, ganoon pa rin ang ugali. Ang tanong, magkakaroon kaya ng kaligtasan yan? O naghihintay na lang sa impyerno? Magpaka natin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So sa 17, sabi niya, 17, Brother Makoy. 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal,
tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakaliwanag ng pagkakasabi, di ba? Sabi niya, upang ang tao ng Diyos maging sakdal. So marami nagsasabi na daw perfecto, walang sakdal, walang matuwid. Sabi ng Panginoon, walang magiging matuwid kung hindi natin taglay-taglay yung salita ng Diyos at hindi tayo pinakulit ang salita ng Diyos. Hindi lang nangihinawa, hindi lang kasawa yung mga pastor na ipangaral yung salita ng Panginoon dahil na minsan nami-misinterpret, misunderstood, miyembro, nga iisip na lang pinapatamaan ng pastor, makialam sa buhay. Pero ang katotohanan naman dadalhin ka doon sa kanila para ikaw maging sakdal. Amen? Pasalamatan natin kapag tayo makakarinig ng mga matitindi salita, mga masasakit na salita. Bakit ang nais ng Panginoon, itulong tayo doon sa tamang pananampalataya, magaling na pananampalataya. Amen. Amen. Bigay natin sa 881, yan. Ocho ng 51. John 8:51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Diba? Advantage ba pag nakinig ka sa salita ng Panginoon? Hindi ka kailanman makakita ng kamatayan. Pero may dinugtog dyan, bagamat mamatay tayo physically, ating katawan, pero bubuhayin tayo pagmula. Ibig sabihin, eternal life, ang itutulog nitong buhay na walang hanggan. Yeah. 14:15. Yeah. John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ganda ng pagkakasa na yung salita ng Panginoon sa iyo. Kasi yung salita ng Diyos sa iyo, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Kung ito yung tinutupad, tutupad na natin ang sabi ko sa 16, advantage. Meron kang mga aliw. Ang Panginoon mag-pray siya para yung mga aliw ay subuhin. Ang mga Kristiyano, huwag dumadaan sa mga pagsubok, namamatayan ng mga mahal sa buhay. Kung titingnan mo, matag pa rin, hindi sumusubok, tumawala ng pag-asa, papatuloy pa rin sa buhay. Dahil may mga aliw. Kaya ng Diyos na umaaliw sa kanila. Then ano bang umaaliw na namatayan? Ang Panginoon nagsasabi, katotoo. May mga namatay sa paningin ng Diyos. Bakit ka malusukot? Ay, natutulog. Sa panahon itinagda ng Panginoon, gigisingin din. Bukan. So, pero, kaliwan. Kalungkutan. John 14:23, kalong ba nasa 20? John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami paaasakan niya, at siya'y gagawin naming aming tahanan.
napakaliwanag ng pagkakasabi doon. Compare doon sa 14:50, sabi ng Panginoon, ibig natin siya, tuparin natin yung utos niya, at mananahan yung utos niya sa atin. Ang sabi pa dyan ng Panginoon, iniibig natin siya, nanatili yung mga salita niya sa atin, at siya rin naman, magiging tahanan at katawan. Hindi niya tayo iiwan mag-isa. Lagi tayo may kasama. Kaya matutupad sa atin kapag nananahan yung salita ng Panginoon sa atin at nalagahan natin yung mga narinig natin kagaya na ngayon, natutupad sa atin yung sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, ipapabayaan mo. I will be with you wherever you go. Kaya matutupad yung sabi doon kay Joshua, masahin natin 1 verse 1 verse 8, Pastor. 3. 1 verse 3. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyo pa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sanilitan ko kay Moises. Kasunod ko ba yan? Okay. Wala po, Pastor. Meron po, Pastor. 4 po, Pastor. 4. Tanong natin sa 5. Verse 5. Walang makakatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng inyong buhay, ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay ganun ako sa iyo, hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Evangelist, tataw. Napakalinaw ng pagkakasabi ng paano sumakay Moises ang Panginoon. Ganda ka ng pangako niya kay Joshua eh. Kaya, bawat tungtungan ng talampakan ng paa mo, ibinigay ko na sa'yo. Ibinigay ko sa'yo, magiging matagumpay ka. Hindi nga lang yan eh, tungtungan ng paa kung saan ka makarating, magiging successful ka. Meron pang pinagit dyan, bawat hawakan ng iyong kamay, bawat gawin ng iyong mga kamay, magpapalain. Bakit? Nananahan sa iyo yung salita ng Diyos. Meron pang sinabi sa last night, walang makakatayong sino mang tao sa harap. May mang tao na mag-ibagin sa iyo, hindi siya magtatagumpay. Ikaw ay kalaban na hindi. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Sabi doon, greater is He that is in you than he that is in the world. Kung dakila yung nasa atin kesa sa nasa sanglibutan, bakit naging nakila? Bakit? Dahil nakita yung salita ng Diyos sa atin. Nananahan, meron tayong kapangyarihan, may power. Ano ng Diyos? Ganda ng pagkakasakita, hindi niya tayo iiwan, hindi na pabayaan. Kaya pahalagahan yung salita ng Diyos. So, last 2 verses na lang tayo. Hindi pa ba nakawis na mo? Verse John, chapter 2, verse 3. Ba't nandiyan yung Verse sasakyan nila? John, chapter 2, verse 3. 1 John chapter 2 verse 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sabi ng Panginoon dyan, nakikilala. Nalalaman natin na nakikilala natin ang Diyos kung tinutupad natin. Marami nagsasabi ngayon, kilala ko ang Diyos. Hindi ko siya nasa isip. Hindi naman tumutupad. Kung ano ito isa more, anong yun? Anong pagkakasabi? Ako ay 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. diba? Sabi nga
mo, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo siya, susundin mo. Wanag. Sinungaling tayo. Sabihin natin, hindi natin kilala ang Diyos. O sabihin natin, kilala natin ang Diyos. Pero ano bang ginagawa sa mga sinungaling? Sabi sa Revelation 21:8. Anong gagawin, Brother Makoy? Sa mga sinungaling? Sumpayin, Pastor. Paano? Basahin natin sa 21:8. Gagawin. 21:8, Apokalipsis, Pastor. Sige po, sige po. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre sa nisyang ikalawang kamatayan. Saan daw dadalhin? Dagat-dagatang apoy, Pastor. Meron pa nga hindi tayo napansin yan. Di ba kanina nililista? Mamatay tao, pakiapit, nanakaw, pangkukulam. Tapos yung last line, sinungaling. Kasi sabihin, pinantay siya doon. Parang nasa kasama ka sa lupa. Kung sinungaling ka, sabi mo, hindi naman ako mamamatay tao, hindi ako nagnanakaw, ha? Hindi ako kukuha ng biyakin. May sinungaling ka naman. Diba? Wala kang pinagkaiba sa kanila. Tapos sinasabi ko, ano ba ang Diyos na lang masunurin? Walang masunurin sa magulang mo. Kasama, kabilang, kagrupo. Tataw ba, Evangelist? Tataw na tataw, Pastor. Malinaw pa sa mineral water. Hindi tayo pwede kung sinungaling sa salita ng Panginoon. Kaya, ang gamot, mga kapatid, sa ipon, ang sabi ko ng paalala, ito paalala lang kami. Kami na kailangan, kung salita ng pinapaalala, eras, tayo maglalagos. Patunay, mga kapatid, sa Kristiyano, mga Kristiyano, isa lang, hindi mo nakausapin ito, naalabing. Malalaman mo na isang Kristiyano malago na, matatag, depende sa kung paano siya makinig, depende sa kung paano siya pahalagahan pag may nagsasalita, lalo na pag sa salita ng Panginoon. Malalaman mo kung ang Kristiyano na yun malago na sa Panginoon. Kasi kung isang Kristiyano, nagsasabi siyang Kristiyano tapos may nangangaral, palakad-lakad. Yan naman. Cellphone. Kahit pa malakas yun mag-hallelujah. Mataas pa yan. Yan. Bakit hindi nyo nare-respeto sa salita ng Diyos? Pero kung pinagsasalita, magsasalita ng Panginoon, nakikinig kang maigit. Sabihin, lumalago ka na. Talago ka ng Kristiyano. Bakit? Magpahalaga ka sa salita ng Panginoon. Amen. 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 Isip ko ba kayo, mga kapatid? Amen. Yung mga Amen, Pastor. Malinaw na malinaw, Pastor. Tataw na tataw.
matutuwa natin. Salita ng Panginoon, naway natulungan ko po kayo ng karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon. Lamang po, mga kapatid, naway manatili yung salita na pakinggan natin di masayang. Mahalaga natin din ang salita ng Panginoon kapag may opportunity pa. May balik natin panangkin. Praise the Lord, purihin po ang Panginoon sa gabi ito sa kanyang pong mga salita. Nahayag sa mga po nating Pastor Arby. Praise God, hallelujah. Bilang paalala, encouragement sa isa sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Sa kapatid po mga kapatid, may pwedara ako sa mga katanungan. Sino man po may nais na magtanong mga kapatid. Nasa topic o wala, comment po tayo. Po mga kapatid, malaya po kayong magtanong. Apo ba mga kapatid? Malinaw po. Brother Mac, may sinasabi? Ako bang Mike? Pastor, tataw daw po. Malinaw pa sa mineral water, Pastor. Ay. Yan po yung ating mga makikisig. Sister Eva. Po. Good evening. Nangalating lang natin. Ito po, kapit na po. Okay po mga kapatid. Kung wala naman pong nais magtanong, hindi po. Salamat po sa inyong panahon. Pakikisa po sa ating online Bible study. Praise the Lord. Okay, kung wala na talaga mga kapatid, bigyan natin kay Pastor Arby yung panahon para po sa mga announcement. Pastor Arby.